Bilang na ang mga masasayang araw ni Kibuloy, the PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Mga kabayan, tila nagbubunyi ngayon ang kampo ng Senado sa pangungunan Senadora Risa Hontiveros matapos ilabas ang warrant of arrest sa PNP Davao at anytime ay pwede nang hulihin si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Hontiveros, bilang na ang araw ni Kibuloy dahil simula kahapon ay epektibo na ang warrant of arrest na inilabas ng korte. Sabi pa ni Hontiveros, huwag ka nang mag-inarte Kibuloy, sa halip ay sumuko na lamang para harapin ang napakaraming kaso na ibinibintang sa kanya. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago. Samantala, walang piyensa na nakalaan para sa pansamantalang paglaya ni Kibuloy kung sakali na mahuli at makulong siya dahil sa isang kasong human trafficking na kinakaharap niya ayon sa Department of Justice. Ito ang isa sa mga dahilan ng DOJ kung bakit imposibleng sumuko si Kibuloy dahil siguradong makukulong siya ng habang buhay. Itong sa Pasig City, June, ay wala itong piyansa dahil ang kaso nga ay human trafficking. So antabayan na natin na nakapagtanong din tayo kanina sa Department of Justice kung ano ba ang update na dito sa kaso ngayon dyan sa Pasig, which is non-bailable. Ayon pa sa DOJ, wala pa silang update hinggil sa kaso ngayon na nakabinbin dyan sa Pasig City. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang detalye ng balitang yan at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Bilang na ang mga masasayang araw ni Kibuloy, So yan nga Jun ang naging reaksyon ni Senator Risa Hontiveros matapos maglabas ng warrant of arrest ang Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Apollo Kibuloy. Kasama ni Kibuloy sa ipinaaresto ng korte ang 5 pa nitong associate na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Kaugnay ito sa kasong sexual abuse of minor na isinampa sa mga akusado. Ayon pa sa senador, halos lahat ng institusyon ng bansa ay gumagalaw upang mapanagot ang religious leader, kaya naman paniwala nito na mahuhuli ng mga otoridad si Kibuloy. the PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Dagdag pa ni Hontiveros, oras na maaresto si Kibuloy ay inaasahan na haharap ito sa pagdinig ng komite sa Senado na kanyang pinangungunahan sa mga kaugnay sa mga aligasyon ng pang-aabuso o human rights violations laban sa religious leader. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago. Nagpasalamat din ang mambabatas sa mga biktima umano ni Kibuloy na matapang na lumalaban para sa hinihingi nilang hustisya. Batay sa arrest warrant na inilabas ni Judge Dante Baguio, nakakita ang hukuman ng sapat na basihan para ipapaaresto si Kibuloy at 5 iba pa. Nitong Lunes, April 1, June inilabas ang arrest warrant, pero noon pang March 14 unang ipinag-utos ng hukuman na ipaaresto si Kibuloy at ang mga kasamahan nito. Subalit naghain ang kampo ni Kibuloy ng motion na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng arrest warrant dahil naghain sila ng motion for reconsideration sa Department of Justice o DOJ kaugnay sa kaso ni Kibuloy at ng 5 pa na sexual abuse of minor. Bilang na ang mga masasayang araw ni Kibuloy,
Halos lahat na ng mga institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw upang mapanagot siya. The PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Once he is arrested, the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will expect his appearance in our next hearing. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago. Muling higit na pasasalamat sa mga biktima ni Kibuloy na buong tapang na lumalaban. Papasaan pa at ang katarungan ay makakamit din. Bukod dyan, John, dalawang kaso ito itong laban ngayon kay Kibuloy. Bukod dyan sa Davao, meron pang isang kaso dito sa Metro Manila, particular sa Pasig City. Yun naman ay human trafficking. Ang complainant nito, John, ay isang tao lang, isang babae lang. So ang nangyari kasi nito parang unang ni-recruit itong babae dito sa Metro Manila. So ang naging kaso nga ay human trafficking. Nung dinala na siya ng Davao City, nagkaroon ng pang-aabuso. Itong sa Pasig City, June, ay wala itong piyansa dahil ang kaso nga ay human trafficking. So antabayan na natin na pagtanong din tayo kanina sa Department of Justice kung ano ba ang update na dito sa kaso ngayon dyan sa Pasig, which is non-bailable. Ayon pa sa DOJ, wala pa silang update hinggil sa kaso ngayon na nakabinbin dyan sa Pasig City. Yung nating update mula dito sa Manila, balik sa June. Oo nga, Dante, yun nga sana ikaklaro ko kanina dahil yung sinasabi mo nga, yung dalawang kaso sa Davao ay pwedeng magpiyansa. Samantalang itong nasa Pasig na human trafficking ay walang piyansa. Meron na bang kailan ilalabas yung arrest warrant dito, Dante? Alam mo, Jun, yan din ang ating tinatanong sa Department of Justice kung ano na ba, gumugulong na rin ba yung kaso. Ang sinasabi naman dito ng DOJ noong nakaraang araw ay nag-umpisa na yung proceeding ng korte dito sa mga kaso na ito. So antabayan na natin, baka sa mga susunod na mga araw ay maglabas na rin ng arrest warrant ang korte kapag nakakita ng sapat na batayan doon sa human trafficking naman na kaso ni Kibuloy dyan sa Pasig City, June. Dante, sa inyong pakikipagpanayam sa Department of Justice, may naitanong na ba na halimbawang ganitong senaryo, Dante? Alam naman natin na wanted din si Ginoong Kibuloy sa FBI o ng FBI sa Amerika dahil sa trafficking din, di ba? Dante? So, pagka ganun bang sitwasyon, halimbawa maaresto si Kibuloy dito sa Pilipinas at nag-request ngayon ng Amerika ng extradition, ano mangyayari dyan, Dante? Saan siya lilitisin? Magiging prevailing ba ang korte sa Pilipinas o sa Amerika? Sa magkaibang kaso na yan, Dante. Yes, June, alam mo, magandang katanungan nga rin yan. Yan yun yung tinatanong natin actually, June. Kanina, sa Department of Justice, ano bang mangyayari ngayon? Dahil nga, marami rin kaso ni Kibuloy dyan sa Amerika, mahigit 4 na po yata, June. At saka, wanted siya sa FBI. Ano ba ngayon ang susundin? Ano ba ang susundin ng pamahalaan ng Pilipinas? Ang extradition ba? O sige nila si Kibuloy dito sa Pilipinas? Yun na ang hindi pa rin nasagot ng Department of Justice. Ang sinasabi ng DOJ, titingnan na lang natin kung darating na tayo sa puntong yan. Ang sinasabi nga nilang, we will cross that bridge when we get there. Yun yung sinasabi ng Department of Justice. Ang sinasabi naman, ang unang sinabi dyan ng DOJ, June, sa halip na kumbaga pag-usapan natin itong extradition, bakit hindi muna natin pagtuunan ng pansin unang-una itong ating bakuran? Ito nga ang kaso ngayon ni Kibuloy na nakabinbin dito sa Pilipinas. Kaya nga agad nilang ni-review yung kaso ni Kibuloy na nakabinbin sa kanilang ilang taon na. At yan nga, mga ilang buwan lang o isang buwan nga lang ata, mahigit yun, naglabas na ng arrest warrant ang korte kaugnay dyan. So sa ngayon, ay wala pang formal o opisyal na pahayag ang DOJ matapos maglabas ng arrest warrant ang korte kung ano ba yung kanilang susunod na magiging hakbang. Pero ang sinasabi dito ng DOJ nga, June, ay uunahin muna natin asikasuhin yung kung ano ang nasa ating bakuran. So ang ating nakikita dito, prioridad nila
itong kaso ngayon ni Kibuloy dito sa Pilipinas dahil nga seryoso naman ang mga aligasyon ay yun yung nabanggit ng DOJ laban dito sa religious leader. Doon sa 5 akusado, 5 individual na kasama ni Apollo Kibuloy na akusado sa kasong child abuse, ngayong hapon na ay 3 na ang nasa kamay ng mga otoridad kabilang dito ang National Bureau of Investigation at Pier O11 dito sa Davao. Habang ayon naman sa NBI, hanggang ngayon ay hindi pa nila tukoy ang kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. Naisilbi na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Davao City Police at Pier O11 ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court. Nakalagay sa warrant of arrest ang 6 na akusado sa kasong child abuse, kabilang na ang religious leader na si Apollo Kibuloy, sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada, Pauline Canada at Sylvia Simanes. Nitong hapon nahuli ng mga otoridad si Barangay Captain Crescente Canada sa kanyang bahay sa Barangay Tamayong. Samantala, sina Pauline Canada at Sylvia Simanes ay kusang sumuko sa NBI office nitong alas 4 ng hapon. Pakinggan po natin ang pahayag ni NBI 11 Director Attorney Archie Albao. So we have arrested at least 3 accused. One is the barangay captain of Tamayong, and we have 2 ladies also arrested. Presente rin ang abogado ng 3 para maglagak ng piyansa. Tumanggi naman itong magsalita tungkol sa kinaroonan ni Kibuloy. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Archie Albao, hindi nila nakita si Kibuloy sa kanilang pagsisilbi ng warrant. Blanco pa rin sila sa kinaroonan nito at iba pang 3 akusado. Pinuntahan nila ang lahat ng mga lugar na posibleng pagtataguan ni Kibuloy, kabilang na riyan sa King Duke, sa kanyang Prayer Mountain, sa Barangay Tamayong at sa Samal Island. Ay mo nating balita mula rito sa Davao City, balik sa YouTube.